إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay ng papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapapupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino mang kanyang gabayan ay ito ang tunay na nagabayan. At sino man kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na sino man na magiging kakampi nito upang ito ay magabayan. Ako'y sumasaksi na lang ng Diyos, na walang Diyos na marapat sambahin, liban kay Allah ang nag-iisa at walang katambal, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam natupad sa kanyang tungkulin, nangaral sa kanyang umma, at takibaka sa landas ni Allah hanggang sa kanyang huling hininga. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Magsunna muna kayong dalawa. Muna isyo pa, magsunna kayo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gaya din ng aking sarili na katakutan si Allah dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat. O mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa pinakamabigat na pagsubok na maaring pagdaanan ninuman ay ang pagkamatay ng kanyang anak. At ito ay isang kwento na madalas na nababanggit, isang topic na madalas na nababanggit ng mga scholar tuwing ang natatalakay nilang usapin ng pagtitiis at pananalig at gayon din ang paghahangad ng gantimpala ng pagtitiis na ito at pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala na walang iba kundi paraiso. Dahil ang pagsubok na ito ay natatangi. Dahil ang ating mga anak, sila ang naguhubog sa buhay ng tao. Dahil walang anumang ginagawang desisyon ng tao kapag siya ay merong anak na liban na lamang na isinasaalang-alang muna niya ang kanyang mga anak at ang kanyang pamilya. Gayun din napakatinding pagsubok ang mamatayan o mawalan ng anak dahil ang angad ng magulang para sa kanyang anak ay makita itong matagumpay sa pagtanda niya lalo na. At gayon din, kung hindi man tatanda ang magulang dahil maaring siya ay mamamatay ng maaga, inaasahan naman niya na siya ay mauunang papanaw kaysa sa kanyang anak. Kaya magiging matinding ang pagsubok na mauuna pang mamamatay ang anak kaysa sa magulang. Natungkol dito ay nababanggit sa isang hadith qudsi ang sinabi ni Allah tungkol sa mga anghel na bumabawi ng kaluluwa ng mga tao. At hindi sinabi niya rin sa pangkalahatan ng mga anghel na namamahala sa ilang mga bagay na itinalaga niya na kanilang pamahalaan. Sinabi niya, "Kabadtum walada abdi, meron ba kayong kinuha na kaluluwa ng anak ng isa sa aking matutuwid na alipin?" Fayaqulu na naam, sasabihin ng mga anghel, oo. "Kabadtum tamarata fuadihi, at kinuha nyo rin ba ang resulta ng pagsubok na ito sa puso ng aking alipin na ito na namatayan ng anak?" Fayaqulu naam, oo, kinuha namin ito. Ibig sabihin, binantayan nila at itinala nila kung ano ba ang namayani sa puso ng tao na ito nang siya ay mamatayan ng anak. Fayaqulu, "Mada qala abdi?" Kung gayon, anong sinabi ng aking alipin nang namatay ang kanyang anak? Fayaqulun, "Hamadaka wastarja'a."
Sasabihin ng mga anghel tungkol doon sa ama o ina na naging matiisin sa pagkamatay ng kanilang anak. Sinasabi nila o sasabihin nila, sa kabila ng nangyari itong matinding pagsubok, siya ay pumuri sa iyo at siya ay nanalig sa iyo. Ibig sabihin, nagsabi siya ng inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayakulullah, at dahil dito sasabihin ni Allah, ubnu li abdi baitan fil jannah. Dahil diyan, ipagtayo mo ng bahay ang aking alipin sa paraiso, wasammuhu baitul hamd. Ipagtayo ninyo siya ng bahay at ang bahay na ito ay pangalanan ninyo bilang baitul hamd. Ng bahay na ito ay iba pa sa iba pa niyang mga bahay. Ito ay natatanging bahay dahil sa kanyang pagtitiis, na sa kabila ng pagdating sa kanya ng matinding pagsubok, siya ay pumuri pa kay Allah. Na hindi katulad ng mga hindi mananampalataya, lalo na tuwing nang nakakatikim sila ng pagsubok, ang tanong nila palagi kay Allah, bakit ako pa? At iba't iba pang mga pananalita ng kawalang pananampalataya na hindi marapat kahit sa mga hindi mananampalataya at mas hindi marapat sa mga mananampalataya. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makikita natin sa hadith na ito ang dalawang bagay. Ang tao na ito ay naging panatag sa itinakda sa kanya ni Allah, at dahil dito ay gagantimpalaan siya ni Allah ng paraiso at isang natatanging bahay sa paraiso. Ikalawa, ngayong nalalaman na natin ang tungkol sa bagay na ito, marapat lamang sa atin na tuwing nang daratnan tayo ng pagsubok, mababagabag pa ba tayo o tayo ay magtitiis, mananalig at maghahangad ng gantimpala kay Allah? Siyempre bilang mga mananampalataya na kumukuha ng aral sa mahuhusay na mga pangaral, tayo inshallah ay magiging kabilang sa mga magtitiis, mananalig at maghahangad ng gantimpala mula kay Allah sa bawat pagsubok na ating daranasin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tao na ito na namatayan ng anak, ang tao na ito ay sinubok sa pamagitan ng isang pagsubok na napakatindi, at ang kanyang reaksyon na ito ay dulot lamang ng isang bagay. At ito ay ang pagiging kakaiba ng mananampalataya. Isang bagay na nagbubukod sa ating lahat insyaAllah mula sa mga hindi mananampalataya. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min ida in amruhu kulluhu khairun. Kakaiba ang mananampalataya dahil ang lahat ng kanyang gawain, ng kanyang buhay sa kabuuan para sa kanya ay pawang kabutihan. Walay sadaka li ahadin illa lil mu'min. At ang bagay na ito ay hindi taglay ninuman, di ba na lamang sa mananampalataya. In asabat husarra syakara. Kapag dinatnan siya ng kabutihan, siya ay nagpapasalamat kay Allah. Fakana khairan lahu, at ito ay mabuti para sa kanya. Wa in asabathu darra sabar. At kapag dinatnan siya ng pagsubok, ng pinsala, ng pighati at ng sakuna, siya ay nagtitiis. Fakana khairan lahu, at ito ay mabuti para sa kanya, alhamdulillah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tayo dumaranas ng pagsubok na mas mahina pa sa pagkamatay ng ating anak, o maliliit lamang na mga pagsubok na maaring normal lamang at inaasahan na natin, marapat sa atin na tayo, insyaAllah, ay magtitiis, mananalig, at hihingi ng gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa gayon ay malalampasan natin ang mga pagsubok na ito, alhamdulillah, kasama ang paghahangad ng gantimpala sa mga ito, insyaAllah. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mananampalataya inshallah na matatag sa kanyang pananampalataya ay nagiging matatag unang-una sa pamagitan ng kanyang kaalaman. Ang iman ninuman ay hindi magiging matatag sa pamagitan ng pangangarap lamang. Ang iman, katulad ng iba pang mga bagay, upang maging mahusay tayo rito, ay marapat tayo mag-ensayo at patatagin, gawin ng mga bagay na magpapatatag dito inshallah.
At ang iman, ito ay dulot ng kaalaman. Ito ay bunga ng kaalaman, kaya marapat para sa atin na makilala natin ang relihiyon na ito sa pamagitan ng pagkilala unang-una sa mga pangunahin sa mga katuruan nito. Pagkilala kay Allah, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba pang mga bagay na hindi pinahintulutan sa sino mang Muslim ang magiging mangmang tungkol sa mga ito. May kita natin sa sinabi ni Aisha radhiyallahu anha ang napakainam na modelo kung paanong tinuruan ni Allah ang mga sahaba radhiyallahu anhum at maging si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rin ng kanilang relihiyon. Ano ba ang naunang itinuro sa kanila ni Allah kaya sila ay naging matatag sa kanilang pananampalataya? Na kahit sila ay sinusubok, kahit sila ay pinahihirapan, kahit sila ay pinapatay, kahit kinakamkam ang kanilang mga yaman, sila ay matitibay sa kanilang pananampalataya, alhamdulillah. Duman sila sa kanilang iba't ibang mga pagsubok, katulad ng taggutom, katulad ng tagtuyot, at iba't iba pang mga pagsubok na dumaraan sa tao at hindi dumaraan sa tao. Subalit ang lahat ay nanggaling kay Allah, lahat ng ito ay kanilang napagtiisan dahil sa kaalaman. At sa mga kaalaman nga na pinakamainam na makakamit ng mananampalataya inshallah sa simula pa lamang ng kanyang buhay ay ang kaalaman tungkol sa kabilang buhay na magpapatatag inshallah sa kanyang pananampalataya. Katulad sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, innama nazzala awwala ma nazzala minhu suratun minal mufassal. Tunay na ang kauna-unahan ng mga binaba o ipinahayag sa Quran ay ang mga suwar na mufassal. Maikling mga sura. Maikling mga sura fiha dhikrul jannati wan nar. Na narito ang pagbabanggit tungkol sa paraiso at impyerno. Hatta idataban nasu ilal islami nazal al halal wal haram. At nang naging matatag na ang mga tao sa Islam sa pamagitan ng kaalaman na ito tungkol sa paraiso at impyerno sa kabilang buhay sa pangkalahatan, saka lamang ipinahayag ni Allah ang tungkol sa halal at tungkol sa haram. Ngayon nga binanggit niya ang dahilan, ang hikmah kung bakit ganito. Walaw nazala awwala shay'in la tashrabul khamra laqalu la nad'ul khamra abada. Dahil kung ang unang ipinahayag daw ni Allah sa mga tao ay huwag kayong iinom ng alak, ay tiyak na sasabihin ng tao, hindi namin iiwan ng alak kahit kailan. Walaw anzala o walaw nazala la taznu. At kung ang unang ibinibayang sasabihin ni Allah, huwag kayong makikiapid, laqalu la nad'uz zina abada. Ang sasabihin ng mga tao, hindi namin iiwan ang pakikiapid kailanman. Pero yun nga, nauna nang naipahayag ang mga bagay-bagay na nagpapatatag sa kanilang pananampalataya, kaya nang ipinahayag ang pagbabawal na ito, sila na mismo ang nagtama sa kanilang mga sarili radhiyallahu anhum. At tunay nga, natama ang sinabi ni Imam Malik, alhamdulillah, la yuslihu akhira hadihil ummah illa ma aslaha awwalaha. Hindi maisa sa ayos ang dulo ng umma na ito. Ang tinuturing dito na dulo ng umma ay tayo, na mga huling henerasyon ng mga Muslim na malapit na nga sa atin ang araw ng paghuhukom. Ang magsasaayos sa atin inshallah ay ang anumang nagsaayos sa naunang henerasyon ng mga Muslim, ang mga sahaba, alhamdulillah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, darating ang mga pagsubok at iba't iba pang mga bagay-bagay na susubok sa ating mga pananampalataya. Kaya marapat naharapin natin ang mga ito sa pamagitan ng kaalaman inshallah at iba't iba pang mga bagay na nagpapatibay sa pananampalataya, katulad ng kaalaman na tayo ay magkakamit inshallah ng gantimpala sa ating mga pagtitiis, pananalig at pagpapakatatag sa kabila ng mga pagsubok na ito ni Allah, alhamdulillah.